Oo naman talaga, mga DDS naman talaga, totally talaga, nagsabi sila ng katotohanan. Never naman sila nagsinungaling. Wala silang mga cut videos, wala silang filtered news, walang ganon. Walang ganon. Kahit na puro kayo ganon, B. Nakita ko nung Larry Rocky B, sobrang Hagardo di versus Sisa. Diyos ko, nakakagigil. Ang mga DDS tumigil lang ako, yun nakakagigil. Tama na siguro yan B, kaka-fake news nyo. Diba? Oh. Ngayon, sa mga taga-Qatar, tumaas yung rating ni Sara Duterte, di ba? Sa manipulated survey, na kung ano-ano yan, kung saan yung galing-galing na yan. Di ba? But if it's true, it's okay naman na tumaas siya kasi ilang porsyento lang naman yung pinagbasehan noon, di ba? Ang dami-daming mga galit talaga, mga pinaggagawa nyo. Ngayon, mga taga-Qatar, bilang suporta, mag-tipon-tipon naman kayo dyan para matuluyan na kayo dyan, di ba? Walang nakayabang buhay. Oh, tumaas ang survey ni Sara Duterte. Oh, zero remittance na naman kayo, girls and boys. Kahit anong pagtaas ni Sara Duterte, after ng for example, dati mga senador ngayon, hindi natin siguradong i-acquit yan Sara sa impeachment. So, kahit honestly, kahit andyan na yung proof, sigurado akong i-acquit ng mga senador. Kasi gusto nilang maghigante sa bayan, sa admin. You know what? If you're going to serve the people, serve the country. Yun yung gusto nyong sabihin na dapat hindi na pinagigantihan si Digong. But that's gonna be your plan. Why? You are going to acquit Sara's impeachment. Sara from being impeached, di ba? For her to run. Eh, Diyos ko, 2025, magkakaroon ng impeachment ban. 2026, 2027, pwede ulit pwede ulit mag-process ng impeachment. Di ba? Ganun lang. Pa-impeach lang. Kahit naging presidente na yan, impeach lang ng impeach para matuluyan. Hindi kayo magtatagumpay B. Ngayon, di ba si Harry Roque, siya yung pinaka-promotor talaga ng mga video. As Pebbles said. Tapos si Maharlika yung nag-claim na siya daw yung lahat naman kayo makukulong. Ano ba? O, ito na. Hello, magandang araw po. Ulit kasi biglang nag-log out yung aking Facebook. So, pag nag-uusapan po natin ngayon ay kahapon, sinampahan kami na Maharlika ng NBI sa kung ano-anong mga kaso dahil doon sa pulboronic video. Alam mo pala. Ang tanong, meron ba kaming krimen na ginawa? Walang unang simula dyan sa ating diskurso ay ang pagpo-post ng video na pulboronic video. Yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Pagamat hindi po yan mga salita, yung video mismo po ay kabahagi ng malayang pananalita. So, meron pong presumption na lahat po ng kaso na isasampa na nanunupil sa malayang pananalita, yan po ang presumption ay labag sa ating saligang batas dahil yan ay labag sa ating Bill of Rights. B, ako law student lang ako, lawyer ka. Alam mo sa sarili mo na hindi absolute ang freedom of expression. Diyos ko naman to si lolo mo. Super express ka na yan. You're destroying one's image. Talagang inciting to sedition yung ginagawa mo because you are encouraging a lot of people by inducement. Diba na, huwag lang paniwalaan yung administrasyon ngayon. Na, we're in fact, totally tumutulong sa mga tao. Ewan ko sa'yo kung tao ka pa ba? Wala ka pang puso? Kung parang atay balong-balunan sa Harry Roque, nakakagigil. Wala po, nandito ako sa downtown Eman, no? So, nagkakape-kape, mag-ice cream, at mag-grocery maya-maya. Pero anyway, ang kinasuhan nila sa akin ay incitement to sedition. Ano ba incitement to sedition? Well, meron pong mga pananalita at ang intensyon ay para yung mga nakakarinig ay gumawa ng acts of sedition. Ano ba yung acts of sedition na yan? Tatlo po yan. Una-una, yung para magalit sa gobyerno. Pangalawa, yung para pigilan. O, sa mga DDS, dapat sa mga sinasabi lang ni Roque, ito na yung pinakatalagang the best para makinig kayo at magnilay. Siya na nagsabi, when it comes to incitement to sedition, meron daw mga paraan na encourage ang mga taong nakikinig na wag sundin ang pamahalaan, which exactly what you are doing. O mga DDS, dapat ang ang internalization nyo dyan, ganito. Napaka-DDS ko, hindi ako masyadong nag-iisip eh. And when I try to think, hindi naman gumagana kasi nga DDS ako. Yes, follow Roque na lang. Oh. And then, it's you who's currently avoiding yourself to believe the fact that administration is effective as of the moment. I'm not talking about PBBM himself, but I'm talking the totality of the performance of the government as of this time. Di ba? Ang mga sinasabi niyo Maharlika and Roque, totally grounds for the incitement to sedition.
na kaso na final sa inyo ng NBI. Accept it. Freedom of expression is not absolute. And it is not called to be your privilege if you are stamping others' privilege or affecting hardly yung privilege ng iba. Di ba? Tatingin mo sa ginagawa mo, you can state your opinions against someone, but yung madideprive na sila ng kanilang privilege, do you think that's still part of your expression na sinasabi? Nakakagigil ka eh. Ang mga gawain ng gobyerno, at pangatlo, yung intensyon na magkaroon ng pagkakagulo sa lipunan. Exactly. Alam yung mga daming mga anong DDS eh. Diba ang nangyari doon sa pulboronic video? Meron ba akong ginawa doon para magalit ang tao kahit kanino? Yes! Sa tingin ko, hindi. Kasi hindi na... Sa kanya nagaling. Meron ba akong ginawa para magalit ang mga tao sa gobyerno? Yes! Because of your sinasabing pulboronic video, ang mga tao ngayon, they keep on calling our President Vangag. Vangag, as in. Diba kapag you are a supporter of PBBM or the current administration, DDS will call you bangag. That's the reality, that's the fact. The terminology bangag is coming from yung pinapuso nyong pulboronic video. O, yun na yun, alam mo na, diyan pa lang grounds. Ako, I am just realizing and thinking about it nang mababaw lang. Hindi pa ako abogado ha. Pero yung mga abogado, they might have a little deeper comprehension sa ganyan. And I believe, when it comes to technical, wala ka na talaga, napakalaki ng grounds. Diba? Na para makasuwang ka. Makulong ka na! Kapal ng mukha nyo, ginawa nyo kay Laila de Lima, diba? Kapal ng mukha nyo. Wala may intensyon na galitin ang tao. Ang intensyon namin ay dapat, yan ay isang tanong. Yung pagpapakita ng video ay isang tanong. Ikaw ba, Mr. President, ikaw ba'y nasa tamang pag-iisip? Dahil kung hindi ka nasa tamang pag-iisip, paano ka makapagbibigay ng solusyon sa problema ng... The moment pa lang, you are asking if the President is in his mind, di ba? To do good thing for the Philippines. Yung pa lang, you are already asking and a lot of your audience will answer you, yes, tama ka. Ganyan pa lang, you are encouraging other people to think negatively against doon sa ating presidente. And it's part of the grounds why you deserve nakakulong. Gigil. Nakakapikot din, di ba? Sa kanya na mismo, i-analyze niya yung mga sinasabi niya. Because of DDS. DDS din ang magpapahamak sa iyo. May makita lang dyan na mga nag-a-agree sila about what you are saying against the government and against the president. Well, definitely, that will serve as an evidence. Mga DDS din lang, mga nag-a-agree sa iyo. Lahat mga obviously, di ba? Kahit grade 2. Kahit grade 2 nga unawang itong basic na to. Okay, depend mo pa. Ayan. So in other words, yung aming pagpapakita ng video ay isang tanong. Nasa sapat ka bang pag-iisip? You ain't asking, B. You are totally... Dinidiin mo talaga na gumagamit si PBBM. You're accusing him totally.